Luzon, Visayas at Mindanao. At saan bang panig ng mundo naroon ang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon na 24 ng Hulyo 2026. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, US President Trump at Pangulong BBM nag-usap sa telepono. Concerns ng Pilipinas ipapaalam ng US President kay Chinese President Xi Jinping. Panibagong pambubuli ng China na itala sa Baho de Masinloc, barko ng Bifar, binomba ng tubig. Irit ni Vice President Inday Sara Duterte na sagutin ang gastusin sa catering ng defense team, tinabla ng Senado. Water level ng Angat Dam bumagsak sa pinakamababang antas. Malakas na ulan nagdulot ng gutter deep na baha sa ilang bahagi ng EDSA kagabi. Bagyong Qiapo lumakas pa, target ang Northern Luzon. At 15 lugar naman ang nasa ilalim na ng Signal Number 1. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Sa detalye ng mga balita, 15 lugar sa bansa ang nasa ilalim ngayon ng Signal Number 1 dahil sa Tropical Depression Qiapo, habang kumikilos pa west-northwestwards ng Northern Luzon. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ngayon ng Signal Number 1, ang Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipucao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Northern, gayon din ang central portions ng Aurora. Imbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa norte. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 535 kilometro, hilagan silangan ng mainland Cagayan. Maaring tumama ito ng kalupaan sa paligid ng Babuyan Island, dakong hapon o gabi. Ito ay may taglay na lakas na hangin umabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Ayon sa pag-asa, pinakamalakas na wind signal na posibleng itaas habang nasa bansang bagyong Qiapo ay Signal Number 2. Yan man, hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na itaas din sa Signal Number 3 ang lakas ng hangin kung ito'y titindi pa at maging severe tropical storm habang tumatawid ng Batanes at Babuyan Island. Inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas pa o Sabado pa ng umaga. Nalubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng EDSA dahil naman sa malakas na buhos ng ulan kagabi. Sa Cubao, Quezon City, bukod sa ulan, ramdam din na malakas na ihip ng hangin dahilan para bumagal ang usad ng mga sasakyan sa may northbound lane ng EDSA. Gutter deep naman ang tubig baha sa may Kamuning flyover. Kaya napilitan ng ilang motorista na sumilang muna sa ilalim ng Kamuning MRT station habang pinapatila ang ulan. Nakaranas din ang pagbaha sa may kahabaan ng EDSA Pilam, gayon din sa may EDSA North Avenue. Sa kabila ng pagbaha, nananatili naman possible ang EDSA sa mga motorista. Sumadsad pa sa historic low na 151.45 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam kahapon sa kabila ng mga pag-ulan. Ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, higit na mas mababa ito sa minimum operating level na 180 meters. Sinabi ni local DRRM Officer Manuel Lucban Jr., ito ang pinakamababang ang low water level na naitala sa Angat Dam simula noong 2010. Una nang nagbabalang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, nakuha lang maranasang pagulan sa mga susunod pang mga araw, posibleng bumagsak pa sa 149 meters ang water level ngayong weekend. Kung ganito ang nila magiging sitwasyon, mapipilitan ng mga operator na gumamit ng low-level bypass outlet na kaya lamang mag-release ng 32 cubic meters per second ng tubig mas mababa sa kasalukuyang 46 cubic meter per second. Magandang umaga, Pilipinas! Isinailalim na sa state of calamity ang Negros Oriental dahil naman sa pamemeste ng Red Stripe Soft Scale Insect o yung tinatawag na RSSI. Ayon kay Vice Governor Cezanne Fritz Diaz, malaking hamon ang RSSI sa lalawigan,
Lalo't isa ang ang tubo sa pangunahing hanap buhay ng mga residente. Batayan niya sa tala ng Sugar Regulatory Administration, nasa 1,900 hectares na ng tubuhan ang tinamaan ng naturang peste. Kaugnay nito, umaasa naman ang Vice Gobernador na mag-aabot ng tulong ang pamahalaang nasyonal, lalo na sa mga apektadong magsasaka. Bukod sa pamimeste ng RSSI, napasok din ng African Swine Fever ang Negros Oriental, gayon din ang Negros Occidental na panibagong dagok sa mga magsasaka. Pilipinas, ang oras 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mariing kinundina ni Makati City Mayor Nancy Binay ang pamamaril kay Barangay Santa Cruz Councilor at abogadong si Attorney John Ilanda o si J.Y. De Ocampo. Nasugatan si De Ocampo matapos barilin ang hindi pa nakikilalang sospek. Kahapon nito na umaga, agad na dinala sa ospital para magamot. Ayon kay Mayor Binay, nakikipag-ugnayan na ang pamahalang lungsod sa pamilya ng biktima upang magbigay ng kinakailangang medikal at pinansyal na tulong. Inatasan din ng alkalde ang Makati City Police na paigtingin ang investigasyon, gayon din ang presensya ng mga pulis sa Barangay Santa Cruz at mga karatig lugar. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa naturang pamamaril. Itinanggi ng Department of Transportation ang paratang na hinarang ng pamilya Bilyar ang nagpapatuloy na LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, wala umanong issue sa right of way acquisition at handa pa rin ipadonate ng pamilya Bilyar ang kanilang lupa para sa naturang proyekto. As a matter of fact po, hindi naman po sa pagharang kasi ang base the report na binigay sa akin. As a matter of fact, they want their property, they want to donate their property. Tino mo na. Samantala, pinag-aaralan din ng DOTR kung kailangang baklasin ang C5 Quirino Flyover upang mapabilis ang proyekto. Bagamat maaari pa rin mag-coexist ito kung papayagan ng mga technical at traffic studies. Target naman ng pamahalaan na makumpleto ang buong LRT1 Cavite Extension bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos sa 2028. Sabi ko, hindi ba makukuha lahat ng mga tao dyan na become unnecessary? Kasi bago mo tanggalin po ang isang proyekto, you have to napakahabang justify it. Napakahabang proseso niyan. Regular. Oo. Tama po. Unnecessary ba kapag ginagamit na? So may mga, baka naman pwede mag-coexist. Ayun. Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at maprotektahan ang mga manlalaro, pinapaigting na ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari nang i-check ng mga manlalaro o ng publiko sa nasabing website kung lisensyado ba at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o kayo magbayad. Regular na ina-update ang website, may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na mapalakas ang kanilang pagpoprotekta sa kanilang karapatan bilang mga manlalaro at makaiwas sa mga panlilinlang ng mga sindikato. Paalala pa ni Chairman Tenco, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan kasi dumarami nga naman ang mga reklamo ngayon hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantees. Oy mga mamis po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot nung kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. But mapahirapan ang self sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Sebum on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot na sa 5.82 billion pesos ang inalabas ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan Program. Napakinabangan ito ng mahigit sa 800,000 members mula ng ilunsad noong June 10. Ayon kay Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, layunin ang programa na magbigay ng agaran at abot kayang tulong pinansyal sa mga miyembro sa panahon ng pangangailangan.
Sa ilalim ng Safe Loan, maaaring manghiram ang kwalipikadong miyembro ng hanggang 10,000 piso o 90% ng kanilang Pag-ibig regular savings, alinman ang mas mababa na may 5.95% na taunang interes, pwedeng bayaran hanggang sa loob ng 36 na buwan. Magtatagal ang aplikasyon para sa Safe Loan Program hanggang Setyembre 8 ng taong kasalukuyan. Pinarangalan ng Philippine Postal Corporation o PhilPos ang mga DEP employee, yung mga bingi, bilang pagkilala sa kanilang matagal ng paglilingkod kasabay ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Ayon kay Postmaster General Maximo Santamaria III, malaki ang ambag ng mga binging manggagawa sa pagpuproseso, pag-uuri at paghahanda ng mga kureyo sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ipinagmalaki rin ng PhilPos na may higit sa 4 na dekadang inclusive hiring policy nito. Nagsimula pa noong panahon ng yumaong dating Postmaster General na si Roylo Goles. Kaya sa PhilPos, meron pong puwang ang mga PWD. Magandang umaga kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. At sa mga suki natin si Batimang Panig ho ng Daigdig. Mentong, kumusta ka na? Magandang umaga, Pilipinas! Naresto na ng Philippine National Police ang 2 suspect sa pamamaril at pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, nahuli ang mga suspect sa isang operasyon sa Mabalacat, Pampanga. Nasamsam sa mga naaresto ang 2 hand grenade, isang 9mm na baril, isang kalibre 45 na pinapaniwalang ginamit sa pamamaril sa biktima. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung may iba pang kasabwat ang mga gunmen. Kabilang sa mga tinitingang motibo ng PNP ang pagiging political commentator ni Mima Alicia at ang personal na alitan nito sa 2 karelasyon. What we are sure of is the 2 exact individuals who did the actual deed, yung pong pumatay. Pero there are others, we do not know the exact number right now, who were involved in the planning, who were involved in carrying out this killing. Samantala, lumampas na sa ibang balita na pala ito. Wala pa rin inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director na si Atty. Rino Abad, posible pang ang tumaas hanggang 5 piso ang kada litro ng presyo ng gasolina at diesel, habang 3 piso naman kada litro ang inaasahang dagdag sa presyo ng kerosene. Nilinaw ni Abad na tansya pa lamang ito. Maaari pa rin magbago depende sa galaw ng pandaigdigang oil market sa nalalabing 2 trading days. Well, kanina yung sinabi kong estimate, Sir Deo, 3 days pa lang kasi yun. So, posibleng mabago, pero ulitin ko na lang, yung 3 days pa lang, may estimate na tayo sa gasolina. Pareho, gasolina and diesel, around 5 pesos. 3 days pa lang to, no? Po. 5 pesos at itong kerosene nasa 3 pesos. Kaya lang, mababago lang ito ng konti, pero mahirap sabihin na magro-roll back next week. Diba, mataas ang chance na may increase tayo. Mababago lang ito para sa 2 pang araw na darating. Ayan. Today, yung araw ngayon at saka bukas. Sa ngayon, lumampas na ng 80 pesos per litro ang presyo ng diesel. At may nangangamba na maaari pang muling umabot ito ng 100 pesos per liter sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Magandang umaga kay Jojon Acol. Live nyo lang po dyan sa Washington. Antabayanan po natin ang mga updates niya. Inigting pa ng Department of Education ang pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamunuan ni Senator Bam Aquino, sinabi ni Education Undersecretary Pilemon Ray Javier, umabot na ng 100% ng mga LGU ang nakapirma sa Memorandum of Agreement o MOA na dinisenyo para sa pagkakaroon ng classroom partnership.
Kaugnay nito, nasa 87% na rin ng mga lungsod at 75% naman ng mga bayan na nakipagkasundo sa DepEd. Sa ngayon po, 100% po ng provinces, 87% of cities and 75% of municipalities ay magkakaroon po ng classroom construction this year. Running number po ito bukas at saka makalawa ay magkakadagdagan pa po ang number. Does this include the targets of DPWH? Yes po. Yes Kasama po. na to? Kasama na po lahat ito. Ang nailabas lang po dito yung PPP. Meron po kaming separate na discussion sa PPP. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Ay, sa mga nakatutok sa atin dyan sa UAE, magandang umaga. Mananatili sa pwesto si Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis. Ito'y makaraang i-reappoint ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Agrupis para sa may bagong 4-year term matapos niya makumpleto ang hindi natapos na termino ni dating Chairperson Prospero Divera. Naupo sa pwesto si Dr. Agrupis noong May 29, 2025 kasunod ng pagtanggap ng Pangulong BBM sa resignation ni Dr. De Vera. Manunungkulan naman si Agrupis bilang Commission Chair sa ilalim ng kanyang bagong termino o hanggang sa taong 2030. Si Agrupis ay dating full-time university professor at dating presidente ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Bago siya naupong CHED Commissioner at kalaunay naging chairman. Nagsimula ng mamuno bilang ika-86 na superintendent ng Philippine Military Academy ang kilalang barefoot general na si Army Lieutenant General Michael Logico. Sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Antonio Naparrete, formal na itinaas sa ikatlong estrella ang ranggo ni Logico kasabay ng pagre-retiro ni Vice Admiral Cesar Valencia sa Fort del Pilar sa Baguio City. Sa kanyang talumpati, nilahad ni Logico ang mantrang Train to Win bilang gabay sa paghahanda sa mga kadete para sa modernong pakiligma at aktual na operasyong militar. Binanggit din niya ang planong baguhin ang mission statement ng PMA upang makalikha ng mga opisyal na ilalaan ang kanilang military careers para sa bayan. When I commanded the Philippine Army Training Command, we adopted a simple slogan, Train to Win. This was our philosophy. It was a commitment to realistic training, continuous improvement, innovation, and preparing our soldiers for the realities they would have to face in combat. Nakilala si General Logico bilang sa tawag na Barefoot General dahil sa kanyang pagiging tagasunod sa barefoot running o tumatakbong nakapaa. Bumuo na ng Task Force Cash Cow ang National Bureau of Investigation para naman imbestigahan ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang nasabing task force ang tututok sa pagsasiyasat sa manoy mga irregularidad na nangyari sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Batayan niya sa inisyal na dokumentong nakalap ng NBI, nasa 6.7 billion na government funds mula sa Department of Budget and Management, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee ang inilipat sa PISGOC na isang private organization para sa naturang event. Kaugnay nito, humiling naman ang NBI sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue na i-validate ang mga naturang initial findings. Gate ni Matibag, inisyuhan na nila ng subpina ang nasa 7 individual kabilang ang mga miyembro ng PISGOC Board of Directors para paharapin sa Lunes at Martes. Isang paaralan sa bayan ng Katarman tumanggap din ang pagbabanta. PNP Katarman patuloy naman sa pag-imbestiga at pagbabantay. Detalye ng balita mula kay Jane Khalid Bantayan, Aris 34, may buntag ni Jane. Nakaalerto ang Katarman Police at patuloy na nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga paaralan sa bayan ng Katarman upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Kaugnay ito ng naiulat na banta sa isang paaralan sa bayan ng Katarman kung saan naipost ng isang netizen ang pagbabanta ng estudyante sa isang paaralan. Kumalat ito sa social media at kasalukuyan naman ang mga pulis ay nagsagawa ng investigasyon. Patuloy pang tinutukoy ng kapulisan ang pinagmulan ng mensahe.
Naglatag na ng karagdagang police security sa nasabing paaralan at patuloy ang police visibility. Nagsagawa rin ng regular na pagbisita upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Hinikayat ngayon ng kapulisan ang mga magulang na manatiling kalmado kung saan patuloy pa ang ginagawang pag-iimbestiga. Pinayuhan rin ng mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak. Hinikayat naman ang mga guro at mga opisyal ng paaralan na agad na i-report sa Katarman Police ang anumang kahina-hinalang impormasyon o pagbabanta upang ito ay maagapan at maaksyonan kaagad. Hinikayat ng mga pulisang publiko na kung maaari iwasan ang pagpapakalat ng hindi mga beripikadong impormasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Mga nasa likod naman ng online threat sa Leyte National High School, tukoy na. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Nakilala na ng mga otoridad ang nasa likod ng online threat na nagdulot ng pangamba sa Leyte National High School sa Tacloban City. Ayon kay Tacloban City Police Office Station 2 Chief of Police Major Sheena Layog, naganap ang insidente noong Martes, Hulyo 21 matapos kumalat sa social media ang isang post na nagbabanta umano sa buhay ng ilang estudyante at isang guro. Dahil dito agad naghigpit ng seguridad ang paaralan at nagkaroon ng maagang pagpawi sa mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi pa sinapubliko ng mga pulis ang pagkakilala ng estudyante kung umano'y nag-post ng pagbabanta habang napapatuloy ang investigasyon. Patuloy namang hinikayat ng mga otoridad ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at agad iulat anumang banta upang maiwasan ang pagkalat ng takot at papanatili ang kaligtasan ng lahat. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. May buntag sa matik paminaw nato niya sa Sugbo. May buntag sa matik paminaw nato din sa Davao ug sa Digon City. May buntag Tagum City. Diyos maray nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Kabikulan na imbag nabigan sa mga taga San Mateo, Isabela. Mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, amoy dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus an underbrought by shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malansakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Pilipinas ang oras, 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kinilala ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na commitment ng mga importer at mga exporter sa bansa sa customs compliance at responsible trade practices. Ayon kay Nepomuceno, malaki ang kontribusyon nito sa malakas na revenue performance at ang tagumpay ng kawanihan lalo na sa unang kalahating taon ng 2026. Mula niya Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nakakolekta na ang Bureau of Customs ng 491.74 billion pesos, mas mataas ng 11.47 billion o 2.4% sa kanilang target. Kita na po ito'y bunga ng pagtutulungan ng BOC at ng mga importer, yan din ng mga exporter na anya'y patuloy na tumatalima sa mga umiiral na batas. Pagbibigay din pa ng Customs Commissioner, nananatiling committed ang kawanihan sa pakikipagtulungan sa trading community para pangasiwaan ang lehitimong kalakalan, protektahan ang kita ng pamahalaan at isulong ang mga modernization initiatives. Congratulations! DNR muling nagbabala sa mga resort na nagtatayo ng mga ipinagbabawal na struktura sa tabing dagat ng Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Muling nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources, DNR, sa mga resorts owners na patuloy na nagtatayo ng mga istruktura sa creation areas o ipinagbabawal na tabing dagat sa Sitio Liuliwa, San Felipe at ilang bahagi pa ng San Narciso. Sa isinagawang inspeksyon ng DNR at ng lokal na pamahalaan, nadiskubre ang patuloy na construction ng isang resort sa kabila ito ng umiiral na pagbabawal. Muli ring naglagay ng mga babalang karatula ang ahensya upang ipaalala
na hindi maaring tayuan ng permanenteng istruktura ang naturang lugar. Ayon sa DNR, idiniklara ng danger zone ang mga accretion area dahil sa banta ng pagguho, storm surge at posibilidad na tangayin ng dagat ang mga ito. Sa kabila ng mga naunang notice of violation, may ilang resource owner pa rin ang hindi sumusunod sa batas. Babala ng DNR, posibleng maharap sa cease and desist order at mga kaukulang kaso ang mga lalabag sa mga regulasyon sa foreshore at accretion area. Patuloy naman iimbestigahan ng ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at pangangalaga sa baybayin. Dani Kubilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paawa kakayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki nating mga seafarer, sa mga Pilipinong nasaan man sa mga panig ng mundo. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa Thailand. Mga suki natin dyan sa Bangkok, kumusta na ho kayo? At sa sangkaterbang Pilipinong nandyan ngayon sa Vietnam, nagtatrabaho sa airport. Daming mga Pilipino doon, mga engineers. Kung kayo pabalik na ng Pilipinas sa magdang magpasalubong ng imported na tsokolate, meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ang mga magdinihog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Tinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Cruz, Laguna. Personal na sinulat ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang speech niya para sa kanyang State of the Nation address sa Lunes, July 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong ang Pangulong BBM ang naghahanda ng kanyang talumpati at sa katunayan, malapit na ito matapos at nasa final review na. Yan man tumanggi muna ang opisyal na ilahad ang mga nilalaman ng magiging speech ng Pangulo at iginiit na maging siya'y walang ideya tungkol dito. Hindi rin binanggit ni Yusek Claire kung tatalakayin ba ng Pangulong BBM sa SONA tungkol sa mga flood control projects at ang paghahain ng kaso sa mga sangkot. Pagbibigay din ito, ayaw niyang pangunahan ang magiging talumpati ng Pangulo at dapat abangan na lamang ng publiko sa mismong araw ng SONA. Mahiya naman kayo. Ano ho, Mr. President? Mahiya naman kayo. Ayun, nakulong ho ang marami niyang mga kaalyado. Yung palang pinatutungkulan ng Presidente at that time, may mga kaalyado niya. Pero mas marami hindi niya kaalyado ang nakakulong. Hindi naman dahil sa flood control. Ibang usapin naman, May earth-shaking o malaking anunsyo na dapat abangan sa State of the Nation address o SONA ng Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. Itong siniwalat ni Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi siya nagbigay ng iba pang detalye. Pero nilinaw ni Yusek Claire, hindi tatalakay ng Pangulo ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang matatapos ang pinal na bersyon ng talumpati ng Pangulo bago naman sumapit ang linggo. 3 grupo ang pinayagang magsagawa ng rally sa araw ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, July 27. Ayon kay PNP Acting Spokesperson, Police Colonel Alan Rayco, nabigyan na ng permit ang bagong alyansang Makabayan, Sanlakas at Better Brighter upang magdaos sa programa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Patuloy pang sinusuri naman ang pamahalaang lungsod ng Quezon ang application ng iba pang grupong humingi ng permit para magsagawa ng aktibidad sa araw ng SONA. Nilinaw ng PNP na kabilang sa bilang ang Iglesia ni Cristo na nakatakdang magsagawa rin ng hiwalay na pasasalamat event sa Lunes. So we do not have the exact
details pa sa kanilang gagawing anniversary celebration. So we would like to find out, of course, for the proper preparation. But as the preparation, we all have contingency plans whenever they will decide to hold their anniversary celebration. Suspendido ang klase sa mga paaralan sa lungsod ng Maynila sa Lunes, July 27. Ito may kaugnayan pa rin sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, kansilado ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lungsod. Bukod sa Manila LGU, nag-anunsyo na rin ang kaparehong class suspension ang pamahalang lokal ng Quezon City. Line nitong matiyak ang seguridad ng mga guro at mga estudyante, makaiwas sila sa matinding traffic dahil sa mga road closure. Bunsod ng inaasahang kilos protesta kasabay ng SONA. Nagpatupad na ng lockdown ang Kamara sa Batasan Pambansa Complex simula kahapon. Bahagi ito ng security preparation para sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ayon kay House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz, tanging mga kakailanganing personnel at mga security at saka yung may mga security clearances lamang ang papayagang pumasok sa batasan hanggang Lunes na umaga bago ang SONA. Nagpapatuloy rin na niya ang kanilang ginagawang pag-inspeksyon at all systems go na rin pagdating naman sa usaping pang-seguridad. Gate ni De La Cruz, nakahandang umalalay ang mga tauhan mula sa PNP, AFP, Presidential Security Command para i-secure ang buong venue sa mismong araw ng event. Banta ni US President Donald Trump sa Iran at Houthi rebels, matinding parusang militar ang ipapataw kapag nagpatuloy ang pag-atake sa Red Sea. Update mula po sa Washington, kasama natin si Joyjon Balerete Acol. Joyjon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Nagbanta ngayon si Pangulong Donald Trump ng major military punishment o malawakang parusang militar laban sa bansang Iran at sa mga kaalyado nitong Houthi rebels sa Yemen kung susubukan pa nilang umatake ng sa mga barko ng Saudi sa Red Sea. Sa ngayon po, may mga sinyalis na naghahanda ang Amerika para sa mas malaking operasyon. Kasama rito ang pagpapadala ng karagdagang refueling aircraft sa Israel, pag-alis ng mga American B-1 bombers mula sa kanilang base sa UK at pag-deploy ng dosi-dosyanang military medics sa malaking base ng Amerika sa Land Shoal sa Germany. Nasa ika-12 sunod-sunod na gabi ang pag-atake ng Amerika sa iba't ibang target sa Iran. Sa kabilang banda po, naninindigan pa rin po ang Iran, Kuya Angel, na patuloy silang gaganti hanggat hindi tumitigil ang Amerika. Dahil sa pag-angkin ng mga Houthi rebels na inatake nila ang dalawang Saudi oil tankers sa Red Sea, sumipa ngayon ang presyo ng Brent crude oil at pumalo na sa $100.61 kada barilis, samantala ang WTI o West Intermediate ay nasa $92.10 kada bariles. Bagamat iginit ng Pentagon na bukas pa rin po ang Strait of Hormuz, halos usad-tagong pa rin po ang trapiko ng mga barko rito na lalong nagpapataas sa pangamba ng energy crunch o kakulangan ng oil supply. Nagdulot ito ng takot sa mga investor tungkol sa pagtaas ng inflation at interest rates at bumagsak ang mga merkado sa Europa, kasama po dyan ang London, Paris at Frankfurt. Habang nakabawi naman po ng kaunti ang Asian stock markets dahil po sa mga tech at AI firms at lumakas din po ang palitan ng US dollar. Samantala sa botong 214 at 208, ipinasa ngayon ng US House of Representatives ang isang resolusyon. Ito po ay pinapunahan po ng mga Democrats at sinusuportahan po ng 4 na Republicans na inatasan si Pangulong Trump na ihinto ang paggamit ng militar laban sa Iran kung walang formal na autorisasyon mula sa US Congress. Ilang oras matapos itong ipinasa sa House of Representatives, nabigo naman itong umusad sa US Senate matapos pumanig ang ilang critical na Republicans sa administrasyon ni Pangulong Trump upang harangin ang nasabing resolusyon. Kuya Angel. Sinong principal author nung House Resolution? Walang binabanggit pa dito, Kuya Angel, pero ito po ay pasado na sa mababang kapulungan. Pero wala rin visa kasi kinakailangan ng concurrence ng Senate. Tama. Tama ka dyan. Magkano uli yung Brent crude ngayon, Joyjon? Ito po ay pumalo na sa $100.61 kada bariles. Ang WTI ay $92.10 kada bariles. Kaya lang, hindi pa tapos yung trading. Anong projection mo? Tataas, bababa?
Malamang tumaas pa ito hanggang bukas ng umaga, Friday po sa amin. Kasi ngayon ay Huwebes pa lamang po, Kuya Angel. Maraming salamat na Joy Jun at sana ho hindi narinig ito ng mga oil companies. Yan lang. Balik sa iyo, Kuya Angel. At ingat po kayo. Magandang umaga. Maraming salamat si Joy Jun ako live mula sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Malo na naman sa mahigit $100 per barrel ang Brent crude. Utang na loob. Saan tayo pupulutin ito? Nakamatandang World War II veteran sa bansa na taga Kalasyaw, Pangasinan. Pumanaw na sa edad na 109. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasani Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masanto siya kabusang Kuyang Angel. Pinaghahanda na ng pamilya Untala ng pagsapit ng ika-110 taong karawan ni Lucky sa Pangasinan, Lolo sa Tagalog, Valentin Untalan sa darating na November 2026 para sa World Recognized Super Centenarians, ngunit hindi niya na ito nahintay. Pumanaw na si Lucky Valentin Untalan kahapon sa kanilang tahanan sa Barangay Duyong, Kalasyaw, Pangasinan sa edad na 109 na kinilalang pinakamatandang buhay na veterano ng World War II sa bansa. Batay sa Facebook post ni Arman Untalan de la Cruz Apo ng Yumao ay pinanganak ito noong November 3, 1916 bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Base sa tala ng longevity records, kabilang ito sa mga pinakamatatandang buhay na Pilipino at isa rin patunay ang pambihirang haba ng buhay na naabot ng ilang Pinoy. Ang kanyang mahigit isang siglong pamumuhay ay naging saksi sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas at nagsilbing inspirasyon sa marami. Ayon sa mga kamag-anak ni Lucky Valentin, ang mahabang buhay nito ay bunga ng kanyang disiplina sa sarili at positibong pananaw sa buhay. Ang kanyang pagpanaw ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang natatanging buhay na nagbigay ng mahalagang alaala at pamana sa kanyang pamilya, komunidad at sa buong bansa. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Happy birthday muna kay Mrs. Tessie Berania dyan po sa Laguna. Ma'am Tessie, happy birthday! At congratulations sa itinalagang PLLO Secretary, Presidential Legislative Liaison Officer. Ang bago pong PLLO natin ay si dating Congressman Joey Sarte Salceda. Binabati ka ng mga miyembro ng Klas Mapitagan. Public Works Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road. Pagpapakopini pinabibilis. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Personal na inspeksyon kahapon ng umaga, Huwebes, ni Public Works Secretary Vince Dizon ang gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Sitio Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City, kasunod ng panawagan ng mga residente at mga motorista na mapabilis ang pagkukumpuni ng nasirang kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang rehabilitasyon ng kalsada upang may balik sa normal ang daloy ng biyahe sa rutang nag-uugnay sa Davao City, Davao del Sur at Bukidnon. Sa kasalukuyan, 2 lamang sa 4 na lane ang bukas sa lahat ng uri ng sasakyan sa bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Barangay Buda, Marilog District dahil sa tension crack na natukoy sa lugar. Patuloy namang minomonitor ng DPWS Davao City 2nd District Engineering Office ang kondisyon ng kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Pinapayuhan ang mga dumaraan na mag-ingat, sundin ang mga traffic personnel at subaybayan ang mga opisyal na advisory para sa mga susunod na abiso hinggil sa sitwasyon ng kalsada. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. May buntag sa mating paminaw nato niya sa Kidapawan City. Sa mga taga-makilala, mga taga-magpit, mga taga-umlang. Maingaga sa mga kulturan tada. Ipinapaalam sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na sa makabilang buhay na si Porfirio Capurong Cruz sa edad na 85. Nakaburol ang kanyang labi sa kanilang tahanan sa Barangay Poblasyon, Santa Maria, Bulacan.
Aba, best friend pala ito ni at kumpare ni Kong Ador Plato. Ano ha? Ipinaparating ng pamilya Plato ang kanilang pakikiramay sa pamilya ni Kapurong. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, birthday din pala ngayon, hindi bukas, na retired General James Villantes na ngayon ay nandyan po sa San Miguel Corporation. Drug bypass operation sa Balindong, Watu, Lanao del Sur, nauwi sa palitan ng putok. Isang drug suspect naman ang arestado. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Napasakamay ng Regional Drug Enforcement Unit ang 500 grams ng shabu na may kabuang halaga ng 3.4 milyong piso sa inilunsad na drug bypass operation sa Barangay Lalabuan, Balindong, Watu, Lanao del Sur. Na-recover ang 5 knot-tied transparent plastic sachets ng hinihinalang shabu sa drug suspect na kinilala sa alias nitong Khalid. Nakausap ng poser buyer kasama ng confidential informant. Nang abutin na ng alias Khalid ang pera na boodle money kapalit ng 500 grams na shabu. Dito na sa menya sa poser buyer ng warrantless arrest laban sa suspect na matagumpay na naaresto. Mabilis namang nag-react ng pamamaril ang 3 kasamahan ng naarestong suspect sa direksyon ng government forces. Sa kabila ng panawagan ng mga pulis na mapayapang pagsuko ay patuloy umano sa pagbaril ng mga armado na nagbunsod ng palitan ng putok sa pagitan ng mga joint elements at ng mga drug suspects. Naging katuwang ng RDEU ang Provincial Special Operations Group ng Lanao del Sur Police Provincial Office, Balindong Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion 14A, 1403rd Regional Mobile Force Company, Marantau MPS, Provincial Intel Unit LDSPPO at ng 1st Provincial Mobile Force Company Lanao del Sur. Inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa drug suspect at sa mga kasamahan ng suspect na nakatakas at nakipagbarilan sa government forces. Pinapurihan naman ni PROBAR Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha ang mga PNP units na kasama sa naturang matagumpay na drug bypass operation. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Brother June. Magandang umaga din po kay Brother Howon Kang dyan sa South Korea. Rebelding NPA, kumpirmadong nasawi sa nagpapatuloy na military operation sa Tineg Ambra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbag na Bigat, Romy. Kinumpirma na Philippine Army ang pagkasawi ng isang rebelding NPA sa nagpapatuloy na military operation laban sa mga komunistang rebelde sa bulubunduking lugar sa Tineg Ambra. Kasunod dito sa ilang araw na matinding pursuit operations. Ayon kay Major Ed Rarogal, tagapagsalita ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, ang napatay ay pinaniwala ang kasapi sa Ilocos sa Cordillera Regional Committee ng CPP-NPA na nag-ooperate sa Ilagang Luzon. Anya na-recover ang katawan mula sa pinangyarihan ng sagupan at kalaunan ay inilipat sa isang funeral home sa Abra, Puspusan. Ang ginagawa ng mga otoridad para matukoy ang tunay na pangalan ng nasawing rebelde. Ang pinakahuling pagkakataon ay dumating habang nagpapatuloy ang clearing operation sa hangganan ng Tineg at Lacub, kung saan ang mga tropa ay nanatiling nakadeploy para hadlangan ang komunistang teroristang grupo na bumuo ng kapayapaan at seguridad sa lugar. Nagsimula ang military operations matapos makaengkwentro ng mga tropa ng gobyerno mga armadong rebelde sa bulubunduking bahagi ng Tineg na naging mitya sa ilang serye ng armadong sagupan at nagtuloy-tuloy sa nakalipas na ilang araw kasabay ng pagtugis ng mga sundalo sa mga tumatakas na rebelde. Nagresulta ito sa pagkasawi ni Corporal Drexler Gumayat ng 58th Infantry Battalion at isang nasugatang sundalo. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguila. Ay, good morning kay Ginoong Jose Ramonulo dyan po sa Amerika. Magandang umaga muli sa mga suki natin dyan po sa New York, Cubao. Magandang umaga, Pilipinas! Mamigay muna tayo ng pera, Ray Taladro. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ni
si Sherin ay nandyan sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Ayan, ha. Kasama ni Sherwin ngayon ang Charm Popcom Purple Eternity dyan sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay patus. Patus. Ayan, ha. Patus. Sa Tagalog daw po ay nakakabaliw. Sa Ilocano ay nauyong. Sa Cebuano, makapabuang-buang. Ayan, ha. Yan po ang ating word of the day. Patus. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, mas nakakabaliw. Matindi ang wildfire ngayon sa Italy. Nananatiling hamon ngayon sa gobyerno ng Italy ang sunod-sunod na insidente ng wildfire. Bunsod naman ang heatwave. Nagtagal na ng ilang araw ang naitalang wildfire sa Sicily matapos pumalo sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Ayon kay Sicily Regional Director President Renato Sciafani, halos 50% pa mula sa 344 na napaulat na insidente ng wildfire hindi kontrolado ng mga otoridad. Bunsod nito patuloy ang pagkapula sa sunog na nasa 6,000 forest workers, mga firefighters at civil protection agents. Ilang air-conditioned cinema naman sa Roma binuksan ng libre para sa publiko dahil sa matinding init ng panahon. Ayun, libre ang panonood nila doon, ha? Dito naman din sa Pilipinas, eh. Hindi lang mga senior citizen. Ngayon, Ray, libre ang papasok. Libre pala ang palabas sa mga sinihan. Ang may bayad yung papasok. Magandang umaga, Pilipinas! Nahaharap naman sa isang taong pagkakakulong ang may-ari ng isang restaurant sa South Korea dahil sa paggamit ng itim na langgam bilang toppings sa isinaserve nilang sorbet. Yun po. Pambira, itim na langgam. Sa ilalim ng South Korean law, 10 uri lamang ng insekto ang pinahintulutang kainin at hindi rito kasama ang black ants. May law silang ganon. Batay sa investigasyon, 3 hanggang 5 langgam na inaangkat pa mula Thailand at US ang inilalagay sa sorbet para umano sa karagdagang flavor. Tinatayang nakabenta ang naturang restaurant ng nasa 2 stars na may 2 stars mula sa Michelin. Ang nang nasa 12,000 servings, nagkakahalaga ng 120 million won o nasa $81,000 sa loob lamang ng halos matagal na rin, halos 4 na taon. Tumagal ito ng hanggang Enero ng 2025. Bukod sa 1 taong pagkakakulong, pinagmumulta rin ang akusado ng 20 million won na multa dahil po sa paglalagay niya ng pampaasim na langgam sa toppings ng sorbet. Magandang umaga, Pilipinas! Dami talagang gimmick ng mga buti na lang pero doon sa kanila may mga batas na gano'n. Si Jeric Gonzalez itinanggi ang mga chismis na may relasyon sila ng kanyang producer na si Miss Susil Nipa. Sino naman kaya ito, ha? Alamin natin mula kay Morley Elinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Personal po nating nakausap si Jeric Gonzalez na kung saan ay mariin niyang itinanggi na may relasyon siya sa kanyang producer na si Miss Susel Nipa. Ayon sa naturang aktor, hindi daw siya ang klase ng lalaki na pumapatol sa mga babaeng mas may edad sa kanya. Tinawanan lang ni Jeric yung mga issue, akusasyon na kung saan ay ito ay may kinalaman sa
saan naglalabas ang picture nila ni Miss Susel na kung saan ay sweet silang dalawa na nagbibiruan. At dahil dito, umugong ang balita na sila ay may relasyon. Ayon kay Jeric, wala raw katotohanan iyon. Inisip lang daw iyon ng mga taong intrigera na walang magawa sa buhay nila. Sa kabuuan, maayos, maganda ang kanilang pagsasamahan ng kanyang manager at ng kanyang producer at pati na rin siya. Maganda daw ang lahat-lahat kaya please lang daw ay tigilan na ang pangiintriga sa kanila ng kanyang manager na si Miss Susel. O, di ba? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Naku, Jeric, inggit lang yung mga yan. Ano kinalaman ni Jeric? Ibang Jeric pala. Kala ko si Jeric dito. Ay, 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po postbiotic with Lactococcus lactis-serine plasma. Galing po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Doon na napatunayan ang potency po ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-serine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakakatulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo Kung meron pa po kayong mga concerns, may mga katanungan po kayo tungkol po sa mga benepisyo ng ultabayo, abay, makipag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin sa mga katanungan, lalong-lalo na sa mga senior citizen. 0931-033-2871. Yan po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga text. May mga medical experts po tayo nakastambay para sagutin ang inyong mga tanong. Anything under the sun, wag lang ho kayong mangungutang. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug at Amesco Drug. At kung ito po ay halal certified At kung ngayon pa ho kayo bibili ng ultabayo, yung isang box yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 na lamang per DOH FDA CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ayan, kumusta ang weekend natin, Sherwin? Yes, Kuya Angel, welcome back at mukhang maimpis na ulit. Sinusumpa. Pwede na ulit kumain ng dinuguan. Isinusumpa kita, Sherwin. Tandaan mo yan. Namaga kasi ng husto pa mo, sorry naman. Pero nandito tayo, huwag ka mag-alala, nandito tayo sa Vida Dialysis Center. Dito yan sa may... dito. Alang yung segue naman yan, Dito na kami nakarating, di ba? Yan lang kayo nakarating. Kaya dapat ingatan talaga ang pagkain. Pero eto talaga ang mahilig ba kayo kumain o makinig? Makinig po. Huwag na kayo masyado kumain pag ganito nagkakaedar na. Dapat nakikinig na lang palagi. Pangalan niyo pa, Mami? Gloria Fernandez po. Si Mami Gloria Fernandez. Gloria. Tignan mo naman. Akala ko Ma'am Dora. Gloria. Tignan mo naman yung bangs. O, di ba? Kala ko nga si Dora Ma'am Gloria pa yan. Yes po. Hello po. Ayan. Sino naman ang gumawa ng bangs nyo? Gumupit ng bangs nyo? Yung salon. Yung salon. Salon. Buhay pa?
Ay, hindi. Joke lang po. Oo. Ganda, bagay kay Ma'am Gloria. Anong probinsya ni Nanay? Okay lang po. Hindi, anong probinsya nyo, Nay? Ay, probinsya? Wala po. Pampanga po yung mister ko. From Pampanga. Opo, Manila po talaga kami. Manila talaga. Saan sa Pampanga si Mister? San Fernando po. San Fernando. Ay, may pakikayungan sa mga taga Pampanga. Siya, sige. Opo. Ba't ang aga nyo sa daan? First shift po kasi yung anak ko sa dialysis. Kanya maaga po kami. Ang anak nyo ang nagda-dialysis? Opo. Bakit? Kaaga niya namang nagka-problema sa kidney. Opo. Ilan taon ang anak nyo? 45 po. 45? Yes po. Bakit aga? Bakit kaaga? Ilang beses po siya dinadialysis kada linggo po? 3 times a day. A week. 3 times a day? A week? 3 times a week. Oo. Naku, ang hirap niyan, ano? Pero libre naman po, ma'am. Opo. Nung naano yung PhilHealth na naging okay, free na po siya. Okay. Dati po may bayad. Oo. Ba't aga niya ho nagka-dialysis? First shift po kasi hanggang third shift po ito. Ibig Kami sabihin, po naka-sked ng first shift. Nay, yung bakit 45 pa lang nagda-dialysis na? Tumaas po yung kreya niya po eh. Dahil po sa pagkain or inborn? Gano'n na rin po. Sa pagkain. Kaya wag, Kuya Angel, ikaw, huwag ka na masyadong kumakain. Hindi nga kumakain. Ano ka ba? Naka-omad ako. Sherwin, baka akala mo. Hindi nga. Talaga. 1 meal a day. Nag-omad ka pa niyan, ha? 1 meal a day pero puro merienda. 1 meal mo, kada umaga, tanghali, gabi. Yan. Pero, eto si Nanay Gloria. Nanay Gloria, dahil sinong announcer na paborito mong pinakikinggan sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmores po. Si Kuya Angel Palmores, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. 1,000 lang po. Patay ka dyan, Sherwin. Lahat yan, kailangan po ng anak ko eh. Lahat to. Spread out natin. Ayan. Yabang mo kasi. Hindi na naman niya makukuha. Yabang mo kasi. Pinadisplay mo kay nanay. Nakiritan ka tuloy. Di ba? Kala ko po. Ganun para matakam kayo po. Mami Gloria, dahil pag nasugot mo pa yung ating word of the day, makukuha mo yung ating medium component. Ano po yung ating word of the day? Patus. Patus! Yan, dahil dyan meron kang medium component, hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, bangong kabloom ang hatid sa inyong mga damit kapag ginamitan ng Charm Popcorn Purple Eternity. Charm Popcorn Purple Eternity, gagamitin din sa pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. Plus, meron ka pang grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano mo sasama, Mami Gloria? Salamat po. Maraming salamat. Walang anuman po. Kuya Angel, dahil pag ganito dinadialysis, kailangan merong parang may fasting ba na ginagawa? Hindi po. Kailangan po may food ang may laman yung tiyan. Ayan, so kailangan may laman ng tiyan, Kuya Angel. Dahil nag-almusal na ho ba kayo? Hindi pa po. Eto, dagdagan pa natin, Kuya Angel, ng pang-almusal. Makita mo naman iba talaga si Sherwin. Thank you po. Wala pa po. Eto lang po. Talaga. Lilimasin tayo ni nanay, Ang aga. Mahirap pala pakitaan to si nanay. Si Nanay Gloria. Pag nakita ni Nanay Gloria, gusto niya kunin lahat. Yan. Ano masasabi niyo kay Kuya Angel? Maraming salamat po. Sa inyong lahat po. Ako, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong patuloy na pakikinig sa DZRH. Everyday po. Pati po yung mister ko, nakikinig po. Patiin niyo po ngayon, mister niyo. Tulog pa po. Hello po. Hello, dad. Oo. Nanalo din po siya nung dati
sa Baliwan. Talaga? Yes po, Kita mo nanalo naman. din siya ng ganyan. Pala, bawiin po namin isa. Nanalo na pala yung mister nyo dati. Nung pa po yun. Matagal na. Opo. Matagal na. Maraming salamat po for making DZRH number 1 sa latest survey ng Kantar Media. Thank you po. Maraming salamat. Sige po, ingat po syempre kay sa mga nanay. nais manalo ng 1,000 pieces na tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn, Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balbones! Baka nakakalimutan nyo, Biyernes na ngayon ha. 24 tayo ng July 2026. Magandang umaga po kay PGM Week Biloso. Kumusta na po kayo PGM Week ha? Balik tayo sa mga balita. Hati ang pananaw ng publiko kung alin sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang may pinakamatibay na batayan. Itong lumabas sa kauna-unahang National Momentum Survey ng Momentum Research, isinagawa mula July 13 hanggang 16, 2026. Sa 1,438 ang mga Pilipinong edad 18 pataas na nakapanayan sa pamamagitan ng face-to-face at computer-assisted interview. 24% ang nagsasabing ang pinakamabigat na issue umano ay ang may kinalaman sa irregularidad sa paggamit ng confidential fund at intelligence fund. 22% naman ang nagsasabing walang sa mga paratang ang itinuturing na kapani-paniwala. Habang 16% naman ang tumutukoy sa alegasyon ng grave threats na manoy o pagbabanta sa Pangulo at sa kanyang pamilya bilang pinakamabigat na usapin. Ayon sa Momentum Research Founder at CEO na si Cleve Arguelles, ipinapakita ng resulta na bagamat nangunguna sa pananaw ng publiko ang issue ng confidential at intelligence fund, nananatiling hati ang opinyon ng mga Pilipino sa iba't ibang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. Tatlong testigo naman ang iharap ng House Prosecution sa Senado sa susunod na linggo kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa Jr., kabilang sa mga harap sa impeachment court sa July 29, sina dating Land Bank branch managers Violeta Constantino at Nenita Campuzano. Inatasan din ng impeachment court na tumistigo si Marivic Pereja, ang House Legislative Archives and Museum Management Service. Ito ay para kilalanin at patutuhanan ang mga record mula sa mga naunang pagdinig ng Kamara. Sisimula na sa Miyerkules ang Article 1 o yung Articles of Impeachment na tumatalakay sa manoy maling paggamit at irregular na pagpapalabas ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education o kalihim ng ahensya si BP Inday. Hihingi ng paglilinaw ang House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Kaugnay na naging pahayag naman ni Senator Judge Robin Padilla na wala umanong karapatan ang prosekusyon na magtanong sa mga senator judges. Ayon kay Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, nais niyang maliwanagan kung talagang nakasaad sa mga patakaran ng korte na bawal magtanong ang anumang partido sa mga senator judges kahit ito ay clarificatory question lamang. Iginiit ni Ridon, naniniwala siyang may karapatan ng Defense of Prosecution Panel na humingi at magtanong ng paglilinaw mula sa mga nauusisang senador na siyang tumatayo namang mga hukom. Kaugnay nito, pag-uusapan niya ng kanilang panig kung kakailanganin pa ang formal o oral manifestation para sa naturang clarification para na rin magsilbing gabay sa magkabilang partido. Sa bayang impeachment trial at budget hearing, malaking hamon para sa mga senador ayon kay Senate President Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond at Paz, Aris 28. Raymond, good morning.
Nahaharap sa matinding hamon ngayon ang Senado dahil sa bigat ng kanilang trabaho. Ito ay dahil ang nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay sasabayan pa ng parating na budget deliberations. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magiging hamon talaga sa kanila kung paano nila pagkasyahin sa oras ang kanilang trabaho. Ang impeachment ay magsisimula na sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon pagkatapos ng State of the Nation Address Usona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes at alas 4 naman ng hapon ang sesyon. Sabi ni Gatchalian, nakipag-ugnayan na siya kay Senador J.B. Ejercito na siyang chairman ng Committee on Finance para sa schedule ng hearing. Dahil nagamit sa impeachment ang marami sa committee room sa Senado, ay kailangan nilang magrenta sa Philippine International Convention Center o PICC at ang budget hearing ay gagawin na sa araw ng Huwebes at Biyernes. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. Dahil nga papasok ang budget, dahil marami kaming committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. No? Dahil obviously, nagamit yung aming committee hearings sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa bansa pa rin si Kia po, ha? Kasama na natin si Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Tama po kayo, may minomonitor tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Tropical Storm Kia po. Kanina ngang alas 4 ng madaling araw, ito ay huling namataan na nasa may layong 345 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. At dahil nga dito kay Bagyong Quiapo, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kabilang na ang Bubuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at central portions rin ng Aurora. Meron din naman tayong nilalabas na weather advisory updated na alas 5 ng madaling araw kung saan 100 hanggang 200 milimetro ng mga pag-ulan posible ngayong araw sa may Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. 50 hanggang 100 milimetro ng mga pag-ulan ang inaasahan naman dulot pa rin itong si Bagyong Quiapo sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Benguet at La Union. Para naman sa pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon, inaasahan ang 50 hanggang 100 milimetro ng mga pag-ulan sa may Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, pati na rin sa may Negros Oriental. Para naman sa gale warning, meron tayong nilalabas sa gale warning para yan sa hilagang bahagi sa northern seaboard ng northern Luzon. Kaya kung maaari, huwag mo nang pumalaot sa lugar na iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Para naman sa inaasahang pagkilos nitong si Bagyong Quiapo, posible ngang lumapit itong sentro ni Quiapo sa may northeastern portion ng mainland Cagayan between this morning and afternoon. At posible itong lumapit o maglandfall sa vicinity ng Babuyan Islands between this afternoon and evening at lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning. So nakita nga natin na maulang panahon na inaasahan natin sa may northern Luzon, so landfall man o hindi ay dapat nakapaghanda na yung mga kababayan natin sa mga lugar na iyan. Lagi din tayo makinig sa ating mga DRR officers. Sunod na bulletin, ilalabas na alas 8 ng umaga. At yun nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Yes po. Amberon, panggagaling ng Pilipinas, saan tumbok niya? Taiwan? So ngayon po, base sa ating forecast track,
Ay, although posible sa may, hindi na kasi kasama yung Taiwan sa kanyang zone of probability. So, possible sa may south ng Taiwan, ito tumama. South ng Taiwan. Sa may karagatan, south ng Taiwan. Pero hindi siya tutumbok ng hindi tutumbukin yung Taiwan. Sa ngayon po, mababa po. Mababa. Kasi nagtatanong din yung mga kaibigan natin sa Taiwan Dahil nung huling matindi din yung baha na kanilang naranasan. Ayan. Opo, pero gayon pa man, posible kasi yung kanyang trough o yung mga kaulapan na medyo malayo na sa kanya, posible pa rin namang tumama sa southern portion ng Taiwan, kaya ingat pa rin naman po tayo. As we speak, wala namang ulan dito sa Metro Manila, no? Sa ngayon, nakikita natin sa Metro Manila, maulang, makulimlim at kalat-kalat pag-ulan. Opo, pero hindi naman yung natin nakita na yung mga sobrang, although possibly yung mga thunderstorm, pero kung may malakas na ulan, in a few hours lang po yun. Pwede mga 30 minutes to 1 hour and in severe cases, 3 hours. Pero ngayon, wala pa. Wala, no? Ngayon, wala pa. Wala pa. Sige. Thank you, Ma'am Biron. Magandang umaga. Salamat. Good morning. Si Veronica Torres mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, kaya ho sa mga seafarers ho natin, ingat-ingat at meron ho tayong gale warning, lalong-lalo na sa mga mangingisda, dyan po sa may bandang norte. Relax lang kayo. So, hindi ho tatama sa may kalupaan ho ng Taiwan ang bagyong Kiapo, pagkagaling po ng Pilipinas. At para ho naman sa mga pabalik ho ng bansa, wag na nga magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim po dyan sa lalawigan ng Quezon, kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants ha. Ang mga raw material yan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal. But taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilik. At binibida na lamang din natin ang ating mga gawang atin. Mamaya, makakausap po natin ay mga MSMEs naman na nanggaling pa ng Misamis Oriental. Ibibida ho natin ang kanilang mga natatanging produkto. Magandang umaga, Pilipinas! Mabuntag sa mga taga-Misamis, 17 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas, kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Pilipinas, ang oras 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kita nyo, dinayo pa tayo ng mga taga-Misamis, Kasama natin dito sa studio sina Ma'am Charissa Kabasag, mula sa Business Development Division ng DTI Misamis Oriental. Ginoong Crave Marie Padla mula sa Padla sa Homemade Products, at si Miss Ann Sunga Apag ng Derio and Dali Food Products. Ibibida natin ngayon mga produkto ng Misamis. Sanahin natin si Ma'am Charis. Ma'am, kumusta na ho kayo? Mabuti naman po. Good morning, Kuya Angel. Thank you for having us once again. Kano sa mo nag-abot? Kahapon po, we arrived yesterday, and mag-start po ang expo natin bukas. Bukas? Ngayon, today. At hanggang? Hanggang July 26. Pag sinabi nating Misamis Oriental, ano mga tao ang sakop nito? Ang Misamis Oriental po ay may 23 municipalities and 2 component cities. So, and nandyan din po ang chartered city na Cagayan de Oro. Okay. Sakop ng Misamis Cagayan Oriental. de Oro. We have Taguluan, Upol, Claveria. Marami po yung tourist areas natin, Claveria, Hinguog. 23 towns po tayo at 2 component cities. Sige nga, ano yung pinagmamalaki natin? Pag Misamis Oriental, ano yung pinagmamalaki nating tourist destination?
So we have the Route 911 from going to Claveria down to Hinguog. So that is the mountainous area po ng Misamis Oriental, and we also have coastal municipalities that offers pristine beaches and magagandang mga views. Sige nga, ano yung pwede nating ipamalit sa Boracay? Pag sinabi mong Misamis Oriental. Meron po tayong Duca Bay sa Duca Bay? Yes po. Oo. Eastern area. So western area naman may Ano yung mga diving site? Yes po, correct. Duca Bay, okay. Yes po. Tapos sa western part naman, nandyan ang Initaw at Lagindingan. So magaganda ang beaches dyan at malilinis po. Oo, tsaka ang laki ng Lanindingan Airport, di ba? Yes po. Ayan. Isa yun sa pinakamalaking airport ngayon yan. Anyway, last year nagkaroon kayo ng unang trade fair dyan po sa Makati noong 2025. Ano naman ang naging resulta? Okay, napakaganda po ng naging resulta ng ating unang MSME 1 Expo sa Makati. It was a great opportunity po sa ating MSMEs na ma-showcase ang kanilang mga produkto, no, from Cagayan de Oro and Misamis Oriental. Dinala natin ang 26 exhibitors dito sa Manila, and we were able to generate po a total of 7.5 million in cash and book sales plus additional 12 million of sales under negotiation, and this was translated po to actual sales of 7 million. Wow. So, due to the positive feedback and good result, mas lalo kaming na-inspire na dalhin muli ang MSME 1 Expo dito sa Makati. Teka muna, bakit ba MSME 1 Expo? MSME po, micro, small. Hindi, yung 1, ano siyang galing? One is Opportunity Network Exhibit. So, yun yung branding. Kala ko may taon kang 1 dun eh. Na gusto nating i-highlight. Yes, So, 1 Expo 2026. Ano yun? Opportunity Network Exhibit. Ayan. Ngayon, ilang exhibitor ang kasama natin? We have 32 exhibitors for 32. This year. Yes, Bago na sa tanan? We have, may mga nakapunta na last year at may mga bago po. So may mga bago tayong ilulook forward. Pag sinabi mong Cagayan de Oro kasi, Camiguin, Lanzones yan. Yes, Pag sinabi mong Cagayan de Oro at Bukidnon pala. Pag Bukidnon, sabi natin Angus. Ayan, kung mayroong may Angus ang Batangas, Batangus. Ang Bukidnon meron ding masarap na Angus meat. Yes. Ang Cagayan de Oro. Actually, maraming maipagmamalaki, no, ang Cagayan de Oro at Misamis Oriental. So, Cagayan de Oro, marami po tayo mga processed meats. And we are also known sa ating kasuy. So, cashew nuts and other processed fruits and nuts. And Misamis Oriental naman po, we are a coconut country. So, marami tayong mga coconut-based products. Wow, yan. Pero ngayon, ano yung ibibida natin? So, marami po, sabi ko nga, 32 exhibitors po ang ating Yung medyo highlight. Ano yung bago? Of course, no, we have beef jerky ni Padlas, and we have beef jerky and pork jerky ng Padlas, and we also have mga kakanin and bottled products from Dario and Dali, and marami pa pong itatampok. Kaya ini-invite po talaga namin kayo because we also have cacao, coffee, and even non-food na mga products na itatampok sa MSME 1 Expo. Di saan mo pagpili sa ilaha, ma'am? Actually, these MSMEs are existing natin na mga ina-assist ng DTI. They are graduates of our mentoring and coaching programs. So, naka-go through na ito ng mga product development and different assistance from DTI. So, masasabi talaga natin na dekalidad. Ready na for export? Yes, ready na ang kanilang mga produkto. Kasi kadalasan nagiging problema nung mga binibidang mga MSME, pagdating ng order, kamot ulo. Kasi problema yung supply, di ba? Yes, isa din po. Pero ito talagang ready na. Sige. Unahin muna natin ang Padlas Homemade Products. Sige noong Craig Marie Padla. Sir Craig, good morning. Good morning, Kuya Angel. Thank you for having us this morning po. Anong mga produkto ng Padlas? Ang produkto ni Padlas Homemade Products, kami yung gumagawa po ng mga pork and beef jerky. So, pork and beef jerky po. Jerky. So,
It's Ano yung pork and beef jerky? It's a marinated dried meat. Okay. So jerky is a Western term, meaning yung kinakain nila before is naka-dried. One of their survival na food. So sa dialect natin, pwede natin siyang tawagin na dried tapa. So available siya nationwide sa lahat ng SM stores nationwide and other supermarkets. Okay. Sa ibang bansa, makikita mo to sa mga convenience store, Yes, di ba? po. Tama po. Ano to? Matamis? Filipino taste po tayo po. Filipino taste. Halang-halang sa gamay. Meron tayong spicy din. Hindi ko lang dala dito ngayon. Oo. So ilang variant siya? 4 ngayon. Tapos in the coming months, meron pa kaming idagdag na mga other variants po. Okay. Anong tulong ang binigay ng DTI sa inyo dito? Malaking tulong ni DTI, no, especially in our marketing, sales and marketing, no, mga initiatives like the International Food Exhibit, like the One Expo, the National Trade Fair, the One Town One Product. So yun yung mga binibigay na exposure sa amin ng mga MSMEs. Bakit beef? Marami ba tayong ano doon? Sa Bukidnon po. Gikag Bukidnon. Gikan siya sa Bukidnon. Ang raw materials. The pork is gikan sa Misamis Oriental. Teka muna. Paano yung ano nyo? Paano yung processing plant? Dako na ni? Our processing plant is right inside our property. So we have a 400 square meter property. Yung harap is bahay namin. Tapos yung likod is intended for separate na processing plant. Okay. So unsa kadaka ang processing plant? Mga around 200 square meter. Dako-dako ha. Tapos kailan pa nag-umpisa ito? So started in July 30, 1990. So this coming July 30, 36 years na may. So it was started by my mom who died last March 11. Okay. Tapos pero ito yung processing plant ninyo, may mga tulong din kayong nakuha galing sa Yes po, meron kaming na-receive sa sa DOST setup, sa DTI mismo, and sa DOT, sa DA po. So gaano karami nang ini-employ nyo ngayon? Currently since focus lang kami sa jerky, 6 yung sa production, 3 sa office, tapos yung iba naman sa sales na. So talagang lahat, wala nang masyadong human intervention? Semi-automatic po kami. Semi-automatic talaga. Pagsulod sa pagsulod sa karne, pagawas jerky na. It takes time. Actually, it takes 2 to 3 days to make a jerky. Yes, matagal doon yung pag-marinate? Matagal ang drying po. Ang drying? Yes po. Hindi siya mechanized ang drying? Meron kaming made to order na dryer po. Hindi siya mechanically dried po. Pero saan usually ang market nyo? Ang tanaw daw ko, lihog daw kong tanaw sa usabi. Kay atong tilawag lami ba niya na yan, pero actually bawal sa akin yan. Sige. Oo. So, tapos, okay. Yes, wala nang pinag-iba talaga doon sa sa mga jerky sa ibang bansa, Ang jerky natin, ang profile ng jerky natin, it's like same with Singapore and the Chinese jerky. Kung nakapunta kayo ng Macau, ng Hong Kong, yan yung kumbaga same profile niya. Kasi yung jerky naman ng US iba. Ng Western countries. Bakit nyo naisipang ganito ang i-process, ganito ang inegosyo? Unang-una, yung sa time ng mom ko, 36 years ago, ang gusto talaga niya is magkaroon ng business na kumbaga makatulong sa pamilya, makatulong sa anong tawag nito, yung sa pag-aaral namin. So instead of making tocino, which is known to everyone, naisipan ng mama ko na why not make something na pwede ma-distribute nationwide na hindi kinakailangan na refrigeration or freezer. Ito talaga export ready na yun. Yes, kaya lang wala pa siyang halal certification. Currently, hindi pa kami pwede maghalal because of our pork products. But kasi eventually, with the help of DTI and halal certifying body, baka in the next 1 to 2 years or 3 years maghalal na kami. Kasi pareho pa ng isang production line pa lang. Yeah, we have yung to beef at saka, make separate processing plant. And ngayon naman, meron naman akong 1 hectare property na pwede kong paglagyan yan. Yes, so ga-expand siya. Yes po. Anong future nitong jerky products ni Padla?
Continuous po ang ating exposure sa International Food Exhibition so that hindi lang dito sa Pilipinas natin may showcase ang mga produktong Pilipino but also internationally. So may mga B2B session, business to business matching sessions kasi. Asan siya available ron? Sa mga bansa na siya na-distribute? Before, nakapasok kami sa Amazon sa US to a third party. Pero hindi napatuloy yun kasi masyadong stricto yung US when it comes to meat. Tapos in 2025, nakapasok tayo sa Thailand. Pinasok siya sa isang Filipino store doon. Hanggang ngayon? Hindi po. Nag-close kasi yung Filipino store. Kaya ang next na target namin is Dubai. Dubai. Kailangan mo talaga maghalal. Lami siya, ha? Yes, salamat po. Lami siya. So, kuwan siya, no? Recipe siya ng mother ko po. Original recipe po ng mother ko. Kakaiba lasa niya. Yes po. Kakaibang lasa niya. Yan, ha? Gano'ng kalaki ang production ninyo? In a month, mga sa beef 600 kilos, sa pork mga 400 kilos. And ubus lahat yun? Yes po. Matter of... PO base po kami, so kumbaga hindi kami gumagawa kapag walang PO po. Pero mo, saan siya available? Airport? Nasa airport ng Cagayan de Oro, sa NAIA before meron. Tapos nung nagka-pandemic, yung taga-benta namin doon, yung reseller namin, nag-close. Gano'n nag-close? Karoon, asa sila available? Online nga po na. Available din kami sa Shopee, Lazada. Unsang pangitao nila? Kasi ibang brand dito eh. The Oros Best. The Oros Best. Ang brand namin is The Oros Best. Ang company name namin is Padlas Homemade. Okay. So ang hahanapin nila sa online, The Oros Best. You can also check our Facebook po. The Oros Best. Wala namang walang ibang brand na ganyan, ano? Basta The Oros Best. Ayan, ha. Masarap yung nila, Talo, mas masarap pa ito dun sa mga gawang Macau eh. Salamat po. Pwede siya pang pulutan, pwede siya pang snacks. Sudan, ulam. Magkano ito ganito? Sa selling yan sa supermarket nasa 179. Kita mo? Pwede ng ulam ng tatlong Mas cheaper siya versus sa US. Sa US nasa mga $7. Pero kaya lang ang shelf life nito 1 year. 1 year. Bakit may contain fish? Meron kasing fish sauce. Yung sa niya, yung sauce niya. Ayan, okay. Sige, good luck, ha. So para ho doon sa mga naghahanap ho ng eto pinakamagandang pangregalo. Yes, kasi 1 year hindi masisira, di ba? Yes, pampasalubong natin. The Oros Best na gawa po ng mga taga ng Padlas homemade products, Ito talaga homemade, jerky beef original, tapos meron ding yung pork. Hindi lang namin dala po. Okay, sige. Anyway, teka nga pala, Ma'am Clarice, Ma'am Charis, saan yung event? Sa 1 Ayala Mall, Makati, Concourse C, Level 2 po. 1 Ayala Mall. Okay. Okay. Dito naman tayo sa Derio and Dali Food Products. Ma'am Ann, si Doña Ann. Ma'am, ano naman produkto ho ninyo? Hi, good morning, sir. Our product is kakanin wrapped in banana leaves. This is our signature product for our company. And we also have the spicy salmon in a bottle, burong manga, and mango kimchi. Ma'am, yung kakanin mo, paano magtatagal yan? Ano shelf life niya? For now, sir, mga 2 to 3 days. You have to refrigerate? Yes, you need to. Di siya mugahi? Dili naman, sir. Okay. Tapos, actually, meron na kaming R&D for kinakausap ng mga food tech. So it can extend the shelf life para we can display na sa airport. Kasi yun ang problema kadalasan ng natin. Tapos, ganyan na yung packaging niya. Yes, with the help of DTI. With the box design, DTI po nag-help sa amin. Ano yung mga kakanin na nandyan? We have biko, pichi-pichi, kutsinta, sapin-sapin, bibingkang malagkit, and puto. Pero hindi pa siya pwedeng pang-export kasi 2 days na shelf life. No, sir. But we are on the process of making this kakanin into chips. Okay. Pang-chip naman? Chips siya. Like, kasi last June, dinala kami ni DTI sa ProPac Asia in Bangkok, Thailand. Okay. And then doon namin nakita na pwede palang gawing chips ang kakanin. They have this breakthrough na with their mango sticky rice in the cracker version. Crunch siya. So that's what we are aiming with our kakanin. Okay. Tapos ano pa itong isa? Spicy salmon? Yes, spicy salmon. Okay. Saan nagaling ang raw material?
The coconut, sir, it's infused in coconut oil and cocoa sugar. Okay. So all the bottled products that we have, we make sure, sir, that we use coconut products. Teka muna, kakaiba naman yan. Bakit ang nakalagay spicy salmon pero may coconut? May gata? The oil. Coconut oil. And then there's a cocoa sugar. Okay. Bago nga ito, Ma'am Charis, ano ha? Mga bagong products ito. Kasi usually, mga olive oil ang ginagamit. Ito, cocoa oil. Yes, we use coconut oil. Paano shelf life niya? Mahaba din? Yes, sir, because it has been, been processed namin, pasteurized and sa pressure canner. So, the shelf life is mga 6 to 12 months. Okay. Pero ngayon, saan ang market nito? Sir, this is our new product. Still, pinapakilala namin siya sa market. But then, the kakanin is already around like 3 years in Cagayan de Oro. Mm-hmm. So, normally, sir, pinapasalubong from the visitors and then from our Muslim friends. Actually, sir, we already have 2 branches, one in Iligan and one in Cagayan de Oro. Oh, Kuyawa ba? And we are aiming Cebu also. Hindi, pero pa na maganda sa mga pasalubong center. Yes. Kung ma-accommodate natin sila doon, Ma'am Charis. Yes, Oo. So, expanding. Ito, marami kayong tao. Saan kadagan yung workers? In Cagayan de Oro and in Iligan, we have total of 12. 12. Sila yung nagpo-process? Yes. Or merong supplier na tayo ng ibang mga product? No, sir. Kami talaga nagpa-process. Yes. All. Ngilnigo ba? Oo. Okay. So, lahat ito available ngayong starting today? Yes po. Sa Juan Ayala? Yes po. Dito po sa exhibit ng MSE1 Expo 2026. Ayan. Ma'am, thank you for joining us. Sir. Anong gusto niyo iparating sa DTI? More support? Yes, more support. And actually, we are thankful kasi sa mga support na binibigay ni DTI sa aming MSME. First time ni mo mauban ron sa exhibit? In Manila. In Manila. But in Cagayan de Oro, lagi naman kami kasama sa mga Ayan. Okay. Sige. Ma'am, humirit pa uli ng ng SM, shared service facility. Sakayin mo na. Alam niyo, sir. Gano'ng karaming shared service facility mo sa Misamis? We have over 60 plus po na shared service facility within Misamis Oriental and Cagayan de Oro. Okay. Pero dapat dungagan pa yun. Yes po. Every year naman po nagpo-propose tayo para mas marami pa po matulungan. Kasi malaking tulong talaga yan sa ating mga MSMEs. Yes po. Ma'am, paki-invite uli yung ating pong mga kababayan. Teka muna, may gusto iparating si Donya Ann Sunga Apag. Yes, ma'am. Anong gusto niyo iparating sa DTI? We are thankful with DTI sa mga opportunities na binibigay sa amin, especially dun sa mga program like KMME. I'm one of the graduate and EBLS and sa mga trade fair and whatever na need namin with our product. So, nandyan every now and then sila to update us. Lalong-lalo na yung mga future equipment na kakailangan ninyo. I'm one of the beneficiary also for DOST setup program. Ayan. Magkano na utang nyo? Malaki-laki na, sir. Bayad na? No, Hapit sir. na. Kaka-establish pa lang namin. So, mga 1 year pa po. Mga 1 year pa. Malapit na yan. Pagkaganyan. Anyway, Ma'am Charis, again, paki-invite nyo ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga interesadong maghanap ng ipamimigay sa Pasko. Yes, iniimbitahan po natin ating mga kababayan, lalong-lalo na nandito sa Metro Manila, to please support and our MSME1 Expo at Juan Ayala Mall Concourse C Level 2 from July 24 to July 2026. So let's support local, buy local. Pwede daw bang mag-order online? Pwede, ma'am, di ba? Ano hahanapin nila online? Our Facebook page is Darian Dali CDO. Dario Dali CDO. Yes. Okay. Dario and Dali CDO. Yes. Yung isa naman kanina, De Oros Best. Ayan, Okay. Anyway, kung iba pang, may website naman ang DTI Misamis, ma'am? Yes po. May Facebook page po tayo. Very responsive naman po ang ating Facebook. DTI Misamis Oriental. Ayan. Doon hanapin ho ninyo yung iba pang mga exhibitors, ha? Yes po. Okay. Thank you. And good luck. Thank you, sir. Tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito po ay dapat talagang ipinagmamalaki ng mga Pinoy. Balita bago Ay, teka muna.
Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, kasama correct. si Kuya Angel, Angelo Palmones. Mamadali naman. Pilipinas, 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas, kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Pilipinas, 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nagkasundo ang Quad Foreign Ministers na palakasin ang kanilang kooperasyon sa Southeast Asian nations sa harap ng tumitinding agresyon ng China. Kasunod dito na naging pagpupulong ni na Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, Australian Foreign Minister Penny Wong, Indian External Affairs Minister Surabhanyam Jaisakar at US Secretary of State na Marco Rubio sa Maynila. Partikular na pinag-usapan ng naturang mga opisyal ang sitwasyon sa East at South China Sea. Nagpahayag na maring pagtutol si Motegi sa anyay mga pagtatangka ng China na baguhin ang status quo sa pagitan o sa pamamagitan ng pamumuwersa. Tawag na nito ay ginitama ng mga naturang foreign ministers ang commitment ng Quad Nations na magbigay ng suporta para sa maritime security sa Indo-Pacific region bilang komprehensibong strategic partners ng ASEAN. Kaso ng dengue sa QC, lumobo na ang bilang ng mga nagkakasakit. Uy, nasa mga 3,000 ha? At meron ng 15 mga namamatay. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Mal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasa kabuang 3,154 na residente na ng Quezon City ang tinatamaan ng salot na sakit na dengue. Ito ay batay sa record ng City Epidemiology and Disease Surveillance Division o CESD mula January 1 hanggang nitong July 16. Ayon sa CESD, mas mababa pa rin naman ito kumpara sa 6,111 cases na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Sa bilang ng tinatamaan ngayong taon ay nasa 1,426 na kaso o 45% ay nasa edad 10 taon pababa. Ibig sabihin, mga batang pinaka-apektado at posibleng mas expose sa lamok sa bahay man o sa komunidad. Sa pinaka-latest na report ng CESD, nasa 15 mga residente na ng Quezon City ang namamatay dahil sa kagat ng lamok na nagtataglay ng dengue virus. Patuloy namang nananawagan ng City Health Department sa publiko na sundin ang 4S kontra dengue. Ito ay ang sirain ng pinamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili, suportahan ang fogging operations at kumonsulta agad sa mga doktor. Noong 2025, nakapagtala ng 11,057 kaso ng dengue sa buong Quezon City, kung saan nasa bilang na 48 residente ang namatay. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Nananatiling kulang ng mahigit 166,000 ang mga silid-aralan ng Pilipinas sa kabila ng malaking pondo para sa edukasyon at pangako ng Administrasyong Marcos na mabawasan ang backlog bago matapos ang termino nito sa 2028. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Senator Bam Aquino, inamin ng Department of Education na nananatiling isa sa pinakamalaking hamon ng ahensya ang kakulangan ng mga classroom. Ayon kay Aquino, naglaan ang Kongreso ng 67.9 billion pesos na pondo sa 2026 para sa pagpapatayo ng mahigit na 20,000 classrooms. Pero ang mabagal na implementasyon ng pangunahing balakid sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ibinunyag din sa pagdinig na may mga silid-aralan sa Rodriguez Rizal na idineklarang hindi ligtas ilang taon pa lamang matapos na maitayo dahil sa manoy substandard na mga konstruksyon. Ayan, siguro ngayon matatauhan ang pabibilisan na rin ang pagre-release nila ng mga lisensya ng mga kontraktor. Ano ha? Ay, congratulations. Good morning ho kay Alex Abilido ng Legacy ha. Takin mo yung Liga sa Construction, isa doon sa mga binanggit ng presidente doon sa kanyang nakaraang zona nung magbigkasin niya ang... Mahiya naman kayo! Alam ba ninyo, isa ito sa mga naunang nabigyan ho ng clearance, na-releasean ng lisensya. Congratulations, ano ha. Samantalang yung iba ay kahit nakapag-comply na, hindi pa ho nare-renew ang kanilang mga lisensya. Aba, hindi congratulations sa Legacy ha. Ayan ha. Bakit kaya?
Mamaya pag-usapan na natin yan. Pag-usapan uli natin yan. Ha? NBI, bineverify pa ang ulat na nakalabas na ng bansa si Atong Ang. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Binibigyan National Group Investigation ang mga report na nagkatakas na palabas ng bansa ang gambling tycoon na si Atong Ang. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, wala pa silang opisyal na kumpirmasyon sa bagay na ito maliban na lamang sa kanilang open source intel. Tumanggi ang direktor na sagutin kung saan-saang lugar ang kanilang nasuyod sa posibleng ginaroroonan ng itinuturong mastermind sa missing sa Bungeros. Paliwanag na maaaring balikan pa ng mga operatiba ang mga napuntahan na nilang lugar. Pakinggan natin sa NBI Director Atty. Melvin Matibag. It is yet to be verified. We have no official information on that. Other than the open source intel that we have na nakita namin sa report, yun pala. Well, I'd rather not because maaaring balikan namin yung mga area na yan or so pasensya na. Una nang sinabi ng PNP na malaki ang posibilidad na nananatili pa sa bansa si Ang. Matatanda ang sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, muntik na nilang makorner yung pugante matapos ibalita na namataan ito sa Cavite. Palipat-lipat anya yung gambling tycoon sa Calabarzon Region kada 2 araw upang takasan ng mga otoridad. Pinaaresto ang may 20 milyong piso na patong sa ulo na si Atong Ang ng korte sa Laguna at Cavite dahil sa umano'y pagkidnap at pagpatay sa mga sabungero sa pagitan ng 2021 at 2022. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ang kumpanya noon ni Atong Ang ay yung Pitmaster. Yan, yung Pitmaster. Sino naman ang mambabatas na nakinabang ng husto sa Pitmaster? Sino itong mambabatas na kumita din ng milyon-milyon piso? Hindi nga lang milyon, siguro bilyon ba eh. Laki ng mga... Pero, tanong diniklara ba niya sa kanyang salin? Malamang hindi. Ayan, ha? Sino itong politiko na ito na nakinabang ng husto kay Atong Ang? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, madami pala sila. Pero merong isa talagang nakinabang. Ha? Tumpok-tumpok na mga isda at iba pang mga seafood patok ngayon sa mga mamimili dito po sa Quiapo. Detalye na balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Teens, good morning! Maulang umaga, Kuyang Angel, mabenta sa mga mamimili sa mga bangketa dito sa Quiapo, Maynila ang mga tumpok-tumpok na sariwang isda at iba pang seafood. Bukod kasi sa abot kaya at swak sa mga kaunti lang kung magluto, agaw pansin sa mga mamimili ang maayos at nakatumpok na pagkakahanay ng iba't ibang uri ng seafood gaya ng mga tahong, hipon, alimango at pusit na mabibili ng tig 100 pesos hanggang 150 pesos kada tumpok. Dahil sa mas murang presyo nito kumpara sa kilo-kilong benta sa ibang pampublikong pamilihan, mabilis na nauubos ang mga patingi-tingi ang paninda. Ayon sa ilang tinderang ating nakapanaya, mas pinipili na mga mamimili ang mga tumpok dahil mas nakatitipid sila at nababagay sa pang-araw-araw na budget ng pamilya. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kaya lang, paano nun, Tina? Hindi ka na pwedeng mamili kasi tumpok-tumpok na eh. Oo. Paano kung may halong bilasa? Yun lang, kaya dapat maging mapanuri ang ating mga mamimili. Baka haluan ng mga kahapon pa o kaya nung nakarang araw pa. Oo, siyempre marketing strategy yun eh, di ba? Oo, hindi mo alam. Kaya Angel, napansin din nga natin, yung iba kinikilo rin naman yung nakatumpok. Kaya hindi natin matitiyak kung yan ba talaga nakatipid ka o talagang yun talaga yung katumbas ng kilo na yun nung kada tumpok. Okay. Approve. Okay. Back to you, Kuyang Angel. Maraming salamat, Tita Teens. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakita man yung kasukasuan nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epekto yan ang ating pagtanda. Pinakikilala ang Ultraplex sa isang health drink mula po sa lamikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at
Ultrabiodot Shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Menos 2, bago maging 6 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.